Morning guys, for today's video, quick update lang sa mga kids ko after ko silang iayos dito sa initan dito. Dati yung mga orchids ko na nandito, inilipat ko dun sa loob, tapos yung iba iniripat ko na rin kasi may something dun sa ugat nila, so wala ko nakikitang progress sa dahon nila tsaka sa ugat, so inilipat ko. Niripat ko din, pinalitan ko ng fresh media, so hindi ko masyadong nagustuhan yung kinalagyan nila dun, so inilipat ko sila. So, yan sila nga. Tapos ito, idinoble ko din siya kasi nga masyadong mainit dito, yung net. Kaya dinoble ko siya. So, ngayon, kadalasan dati nung di ko pa siya nadodoble, ito naninilaw to. Pero ngayon kung makikita mo siya, namerde na siya ulit. Ang ganda talaga ng magnesium sulfate. Nakakapagbabirdie talaga siya ng dahon. Tapos yung mga orchids ko dati namumulak dito tulad nito, yellow Caesar. Dati may flower to. Kinat ko na din siya kasi nga patuyo na siya, siguro mga 4-5 na lang. Kinat ko na siya, hindi ako na ninayang na mag-last talaga at matapos siya kasi nga para magpanibago na rin siya ng kikis sa ilalim. Tapos ito iniripat ko din kasi nga wala akong nakikitang kikis na or bagong tumutubo. So iniripat ko din siya. Ito dati nasa bunot to eh. Yun siya, kung makikita mo yung bunot na yan, ayan bunot, doon ko siya nilipat, ay doon ko siya tinanggal. So yan siya, yan na may merde na sila ulit. Ang ganda kasi doon ng magnesium sulfate eh. Ayan, na merde siya ulit oh. Ito hindi na siya naninilaw kasi filter na yung araw nila, tamang tama lang nakukuha nilang araw, hindi masyadong mainit talaga. Tapos ito rin yung last orchids na sinasabi ko sa inyo, kinat ko rin yung flowers, madit pa to, nung kinat ko siya lumaki na talaga siya. Yan siya, kinakat ko siya para mag-produce talaga na, ay magbigay talaga ng energy dito para mabilis lumaki siya. Kasi kung hindi kakat yun, mababagalan to, matatagalan kasi nakapokus siya sa flower. Ayan siya, ito na may merde pa din to. Ayan o, ang ganda niya. Ayan siya. Tapos ito na medyo nabibilad, pero makikita mo may mga bago na rin siyang kikis dyan. Ayan siya. Tapos ito si Mokara. Ayan, kung titignan mo, ang ganda-ganda niya talaga. Bilad na bilad sa araw. Ayan o, kalati lang nung net nakaano sa kanya. So makita mo siya, ang ganda-ganda niya. Ayan. Napaka-vibrant ng colors niya. Napakasipag nito. Ito talaga bilad na bilad sa araw to. Bilad na bilad sa araw. Ayan. Ayan. Tapos ito, kung makita mo, may makikita ka dito na yung para mga residue sa dahon na puti. Ayan, na puti. Ayan, fertilizer yan na gamot. Normal yan, didikit talaga yan sa dahon kasi, especially pag nagpa-fertilize ako talaga, nun ako yung ugat tapos sa dahon. So mangyayari talaga, didikit yan, pero okay lang yan, mawawala din naman yan. Ito naarawan din to, pero ito train na train talaga to. Dito lang nung mga nasa babaan yun nandito dati, hindi siya masyadong train, pero train din na mo siya. May bago na naman siya doon tumutubo. Yan. Yan siya. Pati ito si ang aking Cattleya. Yan siya. Ang Cattleya. Yan tulad dito. Ang ganda na rin ito. Marli na siya. Ito, marami na tong ugat sa ilalim. May nakita na akong ugat dyan. Yan sila. Marami na ugat. Ito, nilipat ko din to. Ito nasa bilaran din ng araw to. Pilta ko ng pot. Ayan, din naman meron siyang sunburn. Ayan. Tapos yung mga naninilo na dahon, ikinat ko na talaga siya para mag-focus talaga sa dahon yung bagong pagtubo nila dyan. Talagang gaganda na siya kasi nasa 70% shade na siya ng net. Pero require talaga, pag nagkakabit kayo na dapat 10 feet. Kasi mapapansin mo, pagka hindi siya 10 feet, yumuyuko, even the flowers, kahit yung yuyuko siya talaga. Kasi mababa yung net mo. Mababa. May example ako dito. Eto, tulad ditong bulaklak nito. Bulaklak niyan. Makikita mo siya, bumibend. Kasi masyadong mababa yung net ko. Pero kung mataas yan, aangat yan. Makikita mo siya, nakabend siya. Nakabend siya. Naghahanap siya ng araw dito sa side na to. Kasi dito mainit. So yung araw nandyan siya. Kaya kailangan
10 feet talaga ang pinaka shading net nyo. Tapos kailangan yung talagang pag tumama sa kanila, filter na filter talaga para sure. Ayan, kaya siya nakabend talaga kasi naghahanap siya ng araw. Kasi mga orchids kailangan din ng araw, wag naman direct talaga. Ito pa, nilipat ko rin to, itong mga Parmeri white ko. Yan, Parmeri white. Nilipat ko sila, diba, ang mga ilang pot ba to? Isa, dalawa, tatlo sila. Nilipat ko. Ito ang ganda, oh. Ang ganda-ganda niya, ang healthy niya. Kasi nga, may fertilizer siya talaga. Ayan, fertilizer niyan, 15-9-12 ang slow release ko. Pwede naman 14-14, pero mas mabilis umepekto ang 15-9-12 na Osmocote na slow release. Yan, doon lang siya sa gilid. Yan, ganda niyang taba niya. Tumaba na siya ulit siya. Tapos ito yung doon sa gilid, nilipat ko siya. So, nandito na siya. Yan. Yung mga niripat ko bago yan. Ayan, hindi ko yan inipit sa bunot. Ipinatong ko lang siya, nilagyan ko lang ng support. Papatong mo lang siya doon sa may ugat, ay sa may ibabaw ng coconut husk. Papatong mo lang siya, huwag mo siyang iipit. Yun ang isang way ng pagriripat ng mga dendrobium. Even sa Cattleya. Yan, ganun din sa Cattleya. Patong mo lang siya, huwag mo siyang iipit. At tulad dito, example nito. Yan. Nakano din siya, nakapatong lang siya, hindi siya nakaipit. Kaya siya may support na stick dyan, para hindi siya malunod. Actually, previous, yan siya, nakapatong lang siya dyan. Kaya may stick, para support, nakatungtong lang talaga. Kasi nakatungtong lang. Pero diba, pwede mo naman siyang ipit. Ako kasi ganun kadalasan. Hindi ko masyado siyang iniipit. Kasi nakatungtong lang siya. Ayan. Ito previous ko to kay GBO kasi nag-order ako ng B1. Dalasan kasi B1. B1 dehydrated dyan. Siguro mga 3 days na siya ngayon. Pero tinan mo siya ngayon. Nung binabad ko sa B1 bago ko siya naripat kasi dry and dry siya. Pinisip-sip ko muna ng B1 para manumbalik yung lakas niya ulit. Pero kung titignan mo siya, oh, okay na siya ulit. Ayan. About naman doon sa environmental stress na sinasabi ko. Kadalasan kasi sa environmental stress sa orchids pagka nag-order kayo, kadalasan nababali sila, nabebend, nagkakaroon ng putok sa dahon. Yan. Gawa ng gawa ng sa shipping. Sa shipping siya. Yan, tulad niyan. Environmental stress yan. Yung sinasabi kong environmental stress. Tapos gawa ng bagyo, nalalaglag, nababali. Especially sa mga bulaklak nila, pagka humahangin, nababali. Tapos yung mga fertilizer ko, mga chemicals na binibili ko din. Recommended ko sa inyo sa Shopee, Lazada. Pwede din sa Facebook, Facebook page sila kay Carmina. Carmina Veneracion. Sa Shopee meron din sa Lazada. Lahat doon ng chemicals pang orchids tulad ng fertilizer na doon, pati mga supplies, orchids, lahat din doon. Makikita nyo doon sa kanila. So doon ako bumibili talaga sa kanila ng orchids. Kahit sa live nila doon ako bumibili kasi ang ganda ng orchids sila. Yan, tulad nito. Ito dati nandun sa harap to eh. Di ba green na siya ulit? Kasi tama na yung shade na nakuha. Yan, tamang init na. Green na siya ulit. Pero nung nandun sila sa harap to mga to, naninilaw yan. Tapos nawala na rin yung mga dark spot niya. Yan, nawala na to mga dark spot na yan. Yung panibagong down yan, wala na siya. Kasi nga, nandito na siya. Eto, kagandahan kasi kay GBO, pagka nag-order sa kanila ng orchids, so kahit anumang in-order mo sa kanila, napakagalante nila. Binibigyan ka talaga nilang free cakes na ganito. Yan, tulad nag-order ako ng 2 B1 na supplement sa root hormone. Yan siya, may binigyan niya ako 3. Ito kasama nito yan, ito kasama. Ito matagal na rin to eh. Ito, matagal na rin to. Yan siya. Previous lang ni GBO yan, napakagalante talaga nila, talagang babalik-balikan mo silang bumili. Tapos ang babait pa ng mga seller nila. So, very accommodating sila pagka nagtatanong ka, talagang sasagutin nila. Tapos ito pa yung sinasabi ko sa inyo na
tunom niya, nakinat ko dati yung flowers niya, talagang dehydrated yung daon niya. Pero kung titignan mo talaga ngayon, no, namemerde na siya ulit. Ayan, namemerde na siya ulit kasi focus na siya ulit sa dahon niya, tsaka sa ugat niya. So, ang magnesium sulfate talaga the best. Pati ito, tingnan mo siya. Ayan siya. Pati no aking Ainopsis, meron na rin siyang panibagong, yan, panibagong kikis. Ayan, nag-apply kasi ako ng magnesium sulfate, naluwan ko ngayon, kompleto na ulit yung fertilizer ko, may B1 na. So yun, isa pa rin na nire-recommend ko sa inyo na fertilizer, yung Super Tribe. So medyo pricey lang siya, pero halos ng mga orchid hobbies, orchid mga lover, tsaka milig talaga mag-alaga ng orchids. Yun ang, lalo sa Thailand yung iba, nakikita ko sa kanila, yun ang ginagamit nila. Pero sa Thailand din, yung B1 na galing kay GBO, galing din Thailand yun talaga. So, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Ako, mas gusto ko yun, Super Tribe, tsaka yung B1. Yan siya. Super Tribe, tsaka B1. Yan. Ito, ang ganda talaga nito. Tuwan-tuwa ko yan. Yan, nung nagbigay akong fertilizer, ayan siya. Bago na naman siyang kikis doon. Ayan siya. Ito yung mga Cattleya ko. Gaganda niya, oh. Ang healthy nila. Ito no ID, hindi ko alam ID nito talaga. Ito si Dendrobium Geico. Ayan. Ayan, recover na rin siya. Tumataba na yung mga subs niya. Ito yung hinati ko. Ayan, meron din siyang slow release dyan. 15-9-12 yan. So, yan. Tumataba na rin yung mga pseudobulbs niya talaga. Indikasyon talaga na nakakakuha na siya ng nutrients pa nagdidilig ako. Yun. May nagtatanong din sa akin, bakit daw namamatayan siya ng orchids? Mas yung problema talaga ito. No? Overwatering, tsaka underwatering. Tsaka shading. Tsaka sa araw talaga ako nabibilan sila. Ayan. Yung aking mga Phalaenopsis, tataba nila. Ang kaganda ng dahon. Ayan. Taba nila. Ang kaganda ng dahon. Ayan. Ito, bagong lipat ko lang yan. Previous lang sa akin yan sa Mindanao nung nag-order ako ng orchids sa kanila. Free to ask. Magtanong lang kayo sa akin kung saan ako nakakabili ng orchids. Yung mga legit. Comment lang kayo sa baba para malaman ko kung saan nyo gustong bumili. I-recommend ko sa inyo yung mga highly recommended ko na mga orchids na pinagbibilan. Talagang buhay na buhay sila. Ito may kikis si Chantabon Sunrise. May kikis na siya. Ang liit. Kaya may panibago na naman siya. Sooner or later talaga magbibigay na ng buds to. Dito sa akin. Tapos ito yung very challenging na orchids na experience ko sa pag-alaga ko ng orchids. Si Leonie. Yan siya. Dati nandun siya sa ilalim ng paklawin, pero ngayon, yan, okay na siya ulit. Nirecover ko lang siya doon, pero yung daon niya namimerte na ulit. Yan, nisprayan ko to ng B1. Nisprayan ko ng B1. Yan siya, lalapad ng mga dahon ng mga aking mga pulse. Di sinasabi ko mga residue talaga. Fertilizer yan, gamot na natutuyo sa dahon nila. Yan, tinamaki mga Siriliano. Puro kikis, walang flower. Walang flower. Ito ang laki ng dahon nito. Pangalan ba nito? Si Aphrodite. Ayan, dami niyang residue na dahon na sa dahon niya. Ayan pa siya. Ang healthy nila. Tamang alaga lang talaga. Rico Stylis alba to eh. Ayan, nakikita ko na rin siya ng pagganda, pero medyo natatagala lang talaga ako sa kanya sa pagtubo niya. Pero buhay na buhay siya, nakakapit ng dahon ay yung mga ugat niya sa likod. Ito, parang bigay talaga ng fertilizer yan. Makikita yung mga ugat niya, naglalabasan na. Tapos may banibagong kikis na ulit. At saka yung mga ugat ng mga pulse, kung titignan mo para silang bulate. Yeah. Ito, kaya nakababa to, ibig sabihin, yung humidity dito sa baba nito, binabasa ko si tuwing gabi, nangyayari dyan.
Kaya bumababa silang ganyan. Malamig dito sa pinaka baba. Ayan. Ito pa isa. Ayan. Tuwing gabi binabasa ko yung lupa dyan sa baba. Yan. Oh. Kaya nangyayari, bumababa yung ugat. Kasi malamig dun sa ilalim. Kailangan na pag maiinit talaga, binabasa ko yung ilalim para talaga yung mapataas ko yung humidity niya, yung lamig talaga. Ang ingay ng manok, sasakalin ko na to. Tapos yung rochesini ko, ayan na siya, lumabas na yung dahon. Ayan. Nung in-applyan ko talagang 15-9-12 na slow release siya, ayan siya. Ayan, meron na siya ulit, yan. Naka-recover na siya. Eto isa rin to, ayan. Meron na siya, ayan o. Ayan, meron na siya ulit. Rochesini to, ang ganda-ganda nito. Ito si Pandorato. Ayan, meron din siyang slow release sa 15-9-12. Yan, nung nilagyan ko sa tinan mo to, ang taba na siya. Yan ang taba na, oh. Mataba na siya. Dati hindi siya ganyan, wala siyang ganyan. Dati ganito lang siya kapayat. Etong ganito kapayat, normal yan kasi nga noong unang pinurchase ko sila, talagang ganyan. Pero ngayon, tumataba na siya ulit. May dahon, meron na siyang matabang solo bulbs doon. Ayan o. Tapos si Marmorata, yan. Basta berde-berde sila talaga siya pagka na-sprayan mo ng magnesium sulfate. Ayan. Tapos yung aking mga Grammatophyllum. Ayan. Ayan, meron din naman siyang bago. Ayan, patita. Ayan. Ang beberde nila talaga. Gusto ko talaga yung magnesium sulfate na may merde talaga silang ganda-ganda daon. Tapos yung aking Iridis, ayun siya. Marami ng ugat yan. Ayan. At si aking Aphyllum, yan. Nag-start na siya maglagas-lagas ng dahon. So, less dilig na ako dyan talaga. Hinaya ko matuyo. Lahat yan. Pati yung iyan. Ito si Anosmum. Yan. Sa short na videos ko, pinakita ko to. Yan. Magbubulaklak na yan. Maglalagas na lahat ng dahon yan. Maglalagas na siya. Yan. Huwag kayo matatakot pag ganito yung naglalagas yung dahon ng mga sanggumay nyo. Normal sa kanila yan. Hindi kasi sila magkakaroon na sila ng buds. Yan ang taba niya. Kaya tumataba din siyang ganyan. Nag-store siya ng energy. Once na nagbigay sila ng bulaklak or buds, unti-unting papayat yan kapag nagbigay na siya ng bulaklak. Hanggang sa mamatay yung bulaklak nun, malanta, papayat na yan. Kaya sila tumatamang ganyan para magbigay ng energy sa bulaklak nila. Yan siya. Ayan o. Haba ni Aphyllum. Ang ganda niya. Akala mo mga diwata na nakadikit sa sanga. Kulay pink yung mga bulaklak, white pink. Ayan, ito naglalagas na rin yung isa. Ayan sila. Mga Aphyllum ko talaga dito ko sa mangga kasi gustong gusto nila yan yung buhay. Ayan siya. Tapos ito iriripat ko to. Ito yung sasabihin iriripat ko sa inyo. Ito may butas naman siya malaki. Pero ito malaking butas talaga nito. Masusutuming kamay mo talaga sa kanya sa ilalim. Dalawa. Yan. Iriripat ko to para magpanibago siyang lakas ulit. Yan. Katatapos lang mag-bloom nito pero actually may bago siyang spike. Ayan. Dalawa yung spike niya dyan. Ayan siya. Ito si Cattleya ko. Ang ganda-ganda talaga nito. Nagantay ako mag-bloom to eh. Ayan siya. Gantay ako mag-bloom. Waiting pa ako. Yan mga dahon. Namumula siya. Namumula yung dahon. Yan, ganda niya. Dude. Playa dude. Ito lilipat ko rin to si ano ko. Pamangalan man itong si bromeliads ko. Yan. Lilipat ko rin to soon. Mainit kasi dito. Ilalagay ko sa ilalim ng mangga. Steward yan ako. Yan. Nagpapalit ng dahon. Normal yan. Kaya matatakot. Pero makita mo lang yung ugat niya, akala mo pusit. Nakatanggal dyan. Ayan, may fertilizer di slow release. May slow release din siya. Tapos Sanderiana. Ayan, makikita yung ugat nila, ang ganda. Nakakapit. Konting moss lang nilagay ko, wag maraming moss nilalagay nyo. Pagka nag-attach kayo ng mga phalaenopsis sa kahoy. Ganyan yung konting moss, huwag masyadong marami, mabubulok. Tapos ipatong nyo lang siya, huwag nyo ibabalot yung ugat.
Yan, pinato ko lang pero makita mo yung mga ugat niya. Yan, lalabasan siya. Ito, tilang. Ito rin, no. Bago ripat ko to. Yan, no. Mayroon na siyang panibagong ugat. So, yun lang guys. Update ko kayo sa next video ko. Sa paglipat ko nung nasa coconut husk na yon, kung paano ko siya tinatanggal, paano ko siya titreat, papakita ko sa inyo. Papalitan ko sa inyo ng bago yon. Kasi medyo matagal na sa akin, 1 year na yon. 1 year na kasi siya. Kaya papalitan ko na rin yung hindi ko siya pwede pagtagalin ng 2 years, 3 years. Basta kasi bunot yun, nag-stack ng tubig. So, papahingayin ko yung ugat nun para gumanda siya. So yun lang guys, update ko kayo sa next video ko. Maraming salamat sa panonood. Bye.